Si Frydon Sehebjam, isang French-Iranian na mamamahayag, ay naglalakbay sa Iran nang masira ang kanyang kotse. Naghintay siya sa tabi ng kalsada ng ilang oras hanggang dumaan ang isang maliit na bus na pumayag hilahin ang kanyang kotse papunta sa pinakamalapit na nayon. Lahat ng ito ay nakita ni Zara, na pumunta sa ilog upang ilibing ang ilang buto at punit-punit na damit na halos kainin na ng mga lobo. Mabilis siyang bumalik sa bayan upang makita si Frydon na iniwan ang kanyang kotse kay Hashem. Ang lokal na mekaniko, na sa una ay ayaw tanggapin ang trabaho, pero nagbago ang isip matapos bigyan siya ni Frydon ng dagdag na dolyar. Napansin ni Zara na may tape recorder si Frydon sa kanyang bag at sinubukang lapitan siya upang sabihin na ang bayan ay may itinatagong madidilim na lihim, ngunit napigilan siya ng mala ng bayan, si Sheikh Hassan, at ng alkalde, si Ibrahim, na tinawag siyang baliw at pinaalis siya. Kitang-kita na hindi komportable ang dalawang lalaki sa presensya ni Frydon sa kanilang bayan. At pagkatapos siyang tanungin ng ilang personal na bagay, sinubukan nilang kumbinsihin siyang kumain kasama nila, pero tinanggihan ito ni Frydon at nagpunta sa isang kafe mag-isa. Doon, muling nilapitan siya ni Zara, na naghulog sa kanya ng maliit na papel na may kasamang buto at mapa papunta sa kanyang bahay. Nagpa siya si Frydon na sumang-ayon at bisitahin si Zara habang tinitiyak na walang sumusunod sa kanya. Pagkatapos niyang pauwiin ang mga batang babae na pamangkin ni Zara, naghanda si Zara ng tsaa at nakiusap kay Frydon na pakinggan ang kanyang kwento, na kanyang tinanggap at inihanda ang tape recorder upang ito ay maitala. Nagsimula ang lahat ilang linggo na ang nakalipas. Si Zara ay may pamangkin na si Soraya Manocheri, nakasal sa isang mapang-abusong lalaki na nagngangalang Ali. Mayroon silang 4 na anak, 2 lalaki at 2 babae, ngunit ang kanilang relasyon ay halos wala na. Gustong makipag-divorce ni Ali kay Soraya upang makapag-asawa ng isang 14 na taong gulang na babae, si Mary, pero ayaw itong ibigay ni Soraya dahil hindi niya kayang sustentuhan ang pamilya ng mag-isa. Sinubukan ni Ali na kumbinsihin si Sheikh na kausapin si Soraya, at nang tumanggi si Sheikh, binyantaan niya itong isiwalat sa bayan ang nakaraan nitong bilanggo, kaya't napilitang pumayag si Sheikh. Dinalaw ni Sheikh si Soraya sa kanyang tahanan, at sa unay hindi niya alam na naroon si Zara at nakikinig sa kanilang usapan. Sinubukan ni Sheikh ipaalala kay Soraya ang kanyang mga tungkulin bilang asawa, na kung hindi niya magagawa, ang pinakamainam ay tanggapin ang diborsyo. Papayagan ni Ali na manatili kay Soraya ang mga babae, habang dadalhin niya ang mga lalaki, at kay Zara naman mapupunta ang bahay, pero hindi ito sapat para sila mabuhay. Dagdag pa ni Sheikh, kaya niyang suportahan si Soraya at ang kanyang mga anak na babae, at habang ginagawa ito, maaari siyang maging pansamantalang asawa ni Sheikh. Sa puntong iyon, pumasok si Zara at pinaalis si Sheikh matapos siyang sigawan dahil sa pakikitungo niya sa kanyang pamangkin na parang isang masamang babae. Pag-alis ni Sheikh, tinanong ni Zara si Soraya tungkol sa kanyang relasyon kay Ali, at ang sagot nito ay ipinakita ang mga pasa sa kanyang katawan na iniwan ni Ali tuwing kinukuha niya ang gusto niya. Ilang oras ang lumipas, habang kumakain si Soraya at ang kanyang mga anak, dumating si Ali sa bahay at sinigawan siya, sinabing pinahiya siya nito at ginawang katatawanan ng bayan dahil hindi tinatanggap ang diborsyo. Kinausap ni Ali ang kanyang mga anak na lalaki tungkol sa mga bagay na magagawa nila kung makaalis sila, na ipinapakita na sinisiraan niya si Soraya sa mga ito. Sinabi ni Soraya kay Ali na masama siyang asawa, pero sumingit ang kanilang panganay na anak na lalaki at sinigawan si Soraya na huwag magsalita ng ganoon sa isang lalaki. Inutusan ni Ali si Soraya na linisin ang mesa, at sa galit, binasag ni Soraya ang isang plato. Nang sabihin ni Ali na may utang siya sa kanya dahil dito, umabot na si Soraya sa kanyang limitasyon. Kinuha niya ang mga anak na babae at sinubukang umalis ng bahay. Sinaktan siya ni Ali ng 2 beses para takutin, pero matapang si Soraya at umalis kasama ang kanyang mga anak na babae patungo sa bahay ni Zara, na nangako nakakausapin ng alkalde upang humingi ng tulong. Naalala ni Zara na dati siyang pinagnanasaan ng alkalde at sinubukang pakasalan siya. Naantala ang kanilang pag-uusap nang dumating si Hashem upang humingi ng tulong kay Zara para sa kanyang may sakit na asawa, dahil wala ang doktor sa bayan. Papunta sa bahay ni Hashem, nakita ni Zara si Ali na may kasamang ibang babae sa kotse, ngunit sa ngayon, kailangan niyang magtuon ng pansin sa asawa ni Hashem. Nakakalungkot, walang magagawa si Zara dahil patay na ang asawa ni Hashem pagdating nila. Ginugol ni Zara ang buong gabi sa paghahanda ng katawan para sa libing ayon sa tradisyon. At kinabukasan, dumating si Soraya upang tumulong, at pinalayas ang mga babaeng nagsimula ng kumuha ng mga gamit ng namatay na asawa ni Hashem. Matapos tapusin ang lahat, pinatawag si Zara ni Sheikh na sinabing hindi kayang
aalagaan ni Hasham ang kanyang bahay at anak na mag-isa, kaya't magandang ideya na tulungan siya ni Soraya. Pumayag si Zara na kausapin si Soraya, basta makatatanggap siya ng sahod para sa trabaho na hindi magagalaw ni Ali. Pumayag si Sheikh sa kasunduan. Paglabas ni Zara ng gusali, pinigilan siya ni Ibrahim at binyantaan na maghinay-hinay sa kanyang mga sinasabi o mapapahamak siya. Sinimulan ni Soraya ang pagtulong kay Hasham at mabilis siyang nagustuhan ng mag-ama. Hindi alam ni Soraya na laging pinagmamasdan ni Ali ang bawat galaw nila. Mabait si Hasham kay Soraya at dahil dito, mas gumanda ang kanyang mood. Nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang damit at ibinibigay ang ilan sa kanyang kita kay Zara, na itinatabi ito upang makalipas ang ilang panahon ay may sapat na siyang ipon upang hiwalayan si Ali at masuportahan ang kanyang mga anak. Isang gabi, kinausap ni Ali si Sheikh at sinabi niyang iniisip niyang niloloko siya ni Soraya kay Hasham. Ang parusa sa pagtataksil ay pagbato hanggang mamatay, kaya't naisip ni Sheikh na sobra ang mga paratang ni Ali, dahil alam niyang hindi ganoon si Soraya. Sinabi lang ni Ali na ayaw niyang magbayad para sa suporta ni Soraya at nangakong makakahanap siya ng saksi para dalhin ito sa hukuman. Ngunit bago iyon, sisimulan niya ang pagpapakalat ng chismis tungkol sa gabi-gabing pagbisita ni Soraya sa kanilang maliit na bayan. Kinabukasan, habang tumutulong sa panaderia, narinig na agad ni Zara ang mga chismis mula sa ibang kababaihan. Nasa araw ng pahinga si Soraya kaya't nagpiknik siya kasama ang kanyang mga anak na babae at namulot ng mga bulaklak na dinala niya sa bahay ni Hasham bilang palamuti. Nang umuwi si Hasham ng mas maaga kaysa inaasahan, inanyayahan siya nitong maghapunan, ngunit tumanggi si Soraya kahit na sinabi ni Hasham na ayaw niyang kumain mag-isa. Kinabukasan, nakita ni Zara sina Ali at Sheikh na may pagpupulong kay Ibrahim, na pumayag lamang na isalang si Soraya sa paglilitis kung may aktwal na ebidensya o mga saksi. Sinubukan ni Zara na kausapin din si Ibrahim, inakusahan itong nakikipagsabuatan kay Ali at sinampal ito sa mukha nang magbiro ito na baka natutulog si Soraya kay Hasham. Tinawag siyang alipin ni Ali, kaya't pumunta si Zara kay Soraya upang subukang bigyan siya ng babala, ngunit inisip ni Soraya na nagiging paranoid lang ang kanyang tiyahin. Samantala, tinawag si Hasham upang magpulong kina Ali at Sheikh upang tanungin tungkol sa mga kilos ni Soraya sa kanyang paligid. Hindi komportable si Hasham sa mga tanong at ang kontratang ibinigay sa kanya na hindi niya mabasa ay lalong nagpalala sa sitwasyon kaya't umalis siya. Ngunit sinundan siya ni Ali at Sheikh at tinakat na ipadala ang kanyang anak sa mental hospital o kulungan kung hindi siya pumayag na maging saksi sa paglilitis ni Soraya. Ayaw ni Hasham na magdusa ang kanyang anak kaya't sumuko siya at pumayag na magsinungaling, sinasabing natutulog si Soraya sa kanyang kama at nakikipag-usap sa kanya na parang mag-asawa. Ilang sandali lang, dumating si Ali sa bahay ni Soraya at kinaladkad siya palabas ng kalye. Sinasaktan siya sa harap ng isang pulutong habang inaakusahan ng pangangalo niya. Lumapit si Zara at hamarang sa pagitan nila. Tinawag si Ali dahil sa paglalantad ng isang pribadong bagay sa harap ng publiko. Pagkatapos hingin sa isa sa kanyang mga kapitbahay na tawagin ang alkalde, dinala ni Zara si Soraya sa kanyang bahay upang itago siya, ngunit sinundan sila ni Ali. Dumating si Ibrahim at narinig si Ali na ipinapakita ang ebidensya ng pagtataksil ni Soraya. Nakita raw niya silang naghawak ng kamay at nagbubulungan na parang mag-asawa habang nakangiti. Nangako si Soraya na hindi siya nagtaksil, at sinabi ni Zara na hindi naman krimen ang maging mabait sa tao, ngunit dumating si Hasham at sinabing ang mga kasinungalingan na itinuro sa kanya ni Ali. Sapat na ito para ituloy ni Ibrahim ang paglilitis. Si Ibrahim, Ali, ang kanyang mga kaibigan at mga anak, si Sheikh, at pati ang ama ni Soraya na si Mortiza Ramazani ay pinayagang dumalo, ngunit si Soraya ay kailangang maghintay sa bahay. Ilang oras ang lumipas at inihayag ng kanyang sariling ama ang hatol. Si Soraya ay napatunayang nagkasala at babatuhin siya hanggang sa mamatay sa loob ng isang oras. Nang makarating ang balita sa bahay ni Zara, sinubukan niyang tulungan si Soraya na tumakas, ngunit may mga kalalakihan sa labas na itinulak sila pabalik sa bahay. Tinanggap ni Soraya ang kanyang kapalaran at nagpaalam sa kanyang mga anak na babae, ibinigay sa kanila ang kanyang mga lumang alahas, at nangako si Zara na aalagaan sila at balang araw, ikukwento ang totoo tungkol sa nangyari sa kanilang ina. Samantala, naghanda ang mga kalalakihan sa nayon para sa pagbato sa pamamagitan ng pagpulot ng mga bato at paghukay ng butas. Maging ang mga bata ay tumutulong habang nagpapagupit ng balbas si Sheikh at nagdarasal
ipinagdadasal si Abraham sa kanyang Diyos, humihiling ng tanda na tama ang ginagawa niya. Dumating ang bunsong anak ni Soraya upang magpaalam, ngunit ang panganay ay galit pa rin sa kanya at hinayla palayo ang kanyang kapatid. Nang tuluyang bumigay si Soraya at nagsimulang umiyak, sinubukan ni Zara na magbigay ng huling sandali ng aliw sa pamamagitan ng pagsusuklay ng kanyang buhok at pag-awit ng kanta para sa kanya. Nang dumating ang oras, magkasama silang lumakad ni Zara sa mga kalye habang sinusubukang iwasan ang galit na mga lalaki na gustong insultuhan at saktan si Soraya. Pagdating nila sa lugar kung saan magaganap ang parusa, muling inihayag ni Sheikh at Abraham ang hatol at paraan ng parusa, na ikinatuwa ng mga tao. Bigla silang naantala ng isang grupo ng mga manlalakbay na artista na gustong magtanghal sa pamilihan, ngunit pinalaya sila bago pa man makapagsimula. Matapos alisin ang kanyang tsador at ipakita ang isang puting damit, itinali si Soraya at ibinaon sa hukay hanggang kalahati ng kanyang katawan lamang ang nakalabas at wala na siyang tsansang makatakas. Sinubukan ni Zara na hamarang sa pagitan ng mob at ni Soraya, hiniling na siya na lamang ang kapalit, ngunit hinayla siya palayo upang simulan ang pagbato. Ang unang dalawang bato ay inihagis ni Mortiza, na hindi na itinuturing si Soraya bilang kanyang anak, ngunit parehong sumable ang mga ito. Isa sa mga kababaihan sa pulutong ay nagsabi na maaaring ito ay tanda na inosente si Soraya, ngunit siya ay binalewala. Sumunod si Ali at ang mga bato niya ay tumama, na nagpaiyak at nagpadugo kay Soraya. Sumunod si Sheikh, at pagkatapos niya, ang dalawang anak na lalaki ni Soraya ay nagtapon din ng bato sa kanya. Binigyan din ng pagkakataon si Hashem, ngunit hindi niya magawang gawin ito kaya umalis siya kasama ang kanyang anak bago pa makilahok ang buong pulutong at hajisan si Soraya ng bato hanggang siya ay mamatay. Matapos ang lahat ay umalis, tinakpan ng mga manlalakbay na artista ang kanyang katawan ng kumot. Sa gabi, dinala ni Zara at ng kanyang mga kaibigan ang katawan at iniwan ito malapit sa ilog habang nagdiriwang ang bayan. Sa kasalukuyan, natapos ni Frydon ang pagre-record ng kwento ni Zara at inalis ang tape mula sa recorder, iniwan ito sa mesa bago dumating si Hashem upang sabihing handa na ang kanyang kotse. Nang bumalik sila sa Talyer, nakita nila si Ali na dumadaan at narinig itong sinasabi kay Sheikh na ang kasal niya kay Mary ay nakansela dahil hindi niya natulungan ang ama nito, na bahagi ng kasunduan upang makuha ang kanyang kamay. Naalala ni Hashem ang pagsisinungaling niya at nagsalita, na siyang nakakuha ng atensyon ni Abraham. Inamin ni Hashem na nagsinungaling siya at pinilit ni Ali at Sheikh na ikinagalit ni Abraham na gustong ipatawag si Sheikh para dito. Gayunpaman, kailangan muna nilang pigilan si Frydon sa pag-alis. Hindi sila pinansin ng mamamahayag at sumakay sa kanyang kotse, ngunit may mga sundalo si Sheikh na Revolutionary Guards at tinutukan nila si Frydon ng baril upang ibigay ang kanyang bag. Pinayagan lamang siyang umalis matapos sirain ang lahat ng mga tape, ngunit habang papalabas siya ng bayan, binigay ni Zara sa kanya ang tape na naiwan niya sa kanyang bahay. Nagsimulang magloko ulit ang kotse, kaya tumayo si Zara sa pagitan niya at ng mga tao upang bigyan siya ng oras para makatakbo. Nakalayo si Frydon sa kabila ng mga batong inihagis sa kanya, at nagdiwang si Zara na maipapalaganap sa buong mundo ang kwento. Kalaunan ay inilathala ni Frydon ang kwento bilang isang libro, na naging isang international bestseller.